Sa una, isa ko ka Iglesia ni Cristo. 21 years na nagdog. Amugi na yung Iglesia ni Cristo. Kaya mabasagin sa Roma 16:16 ang pangalan sa Iglesia ni Cristo. Sa una, ay sa ngayon, pa ko ang pananaw naman sa mga Katoliko, makasasalagit. Tapos, ang isa pagit ka naman, ang rebulto. Nasigbali ko na sa rebulto, mga... Si kapatid na Rolly Ramos, 21 o 21 years na handog ng INC. Pumasok sa simbahan at kumuha ng mga larawan sa mga lumuluhod sa harap ng imahe. Ang layunin ay para siraan ang pananampalatayang Katoliko. Pero hindi niya inaasahan na yung pagpasok niya para siraan ang simbahang Katoliko ay magdala sa kaniya sa katotohanan. Pero may reaksyon ang taga-The Revealers, mga kapatid. Ano yung reaksyon? Ito, tiwalag na daw. Pag lumipat sa simbahang Katoliko, tiwalag agad. At meron pa, dapat nating sagutin. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Mr. Wendell Talibong, Vice President dyan sa punto por punto. Dahil sa marami kang assignment sa The Revealers na di mo masagot, kaya huminto ka na sa pag-atake sa The Revealers. Iyon, mga kapatid, no? Huminto na daw ako sa pag-atake ng The Revealers. Sila ang bawang nangangatake. Di ba? Baka nakalimutan nila na tayo'y sumagot lamang. At naalala niyo yung paggawa-gawa nila ng kasinungalingan. Muli po nating sasagutin si Wendell Talibong, isa po sa matandang dragon sa punto por punto. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Oh, 'di ba? Sila mismo ang gumawa at grabe ang pang-atake, personal attack talaga. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ating tatalakayin punto por punto itong mga pahayag tuligsa ng miyembro ng The Revealers. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At maraming salamat. Congratulations sa CFD Kabankalan Diocese, lalo na sa kanilang butihing obispo na convert galing sa Seventh-day Adventist, at kapatid ni Father Henry Pinida ang nagbiniyag. At ngayon, naging pare, bininyagan niya ang kaniyang mga magulang at mga kaanib sa pamilya, and then ngayon, naging obispo. Hello kay Father Henry Kabankalan, Father Henry Pinida, ang spiritual director ng CFD Kabankalan. At kay Attorney Prince Dilyuso, ang diocesan president. Kumusta? At inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag ding kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo. Mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. Welcome. At kung saan man kayo ngayon nagsubaybay sa iba't ibang panid sa ating bansa, no? At sa iba't ibang bahagi sa ating mundo. Inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na mag-comment kayo kung saan kayo nakabase para malaman natin
kung saan nakaabot ang videong ito. Welcome sa lahat nating mga soking taga-subaybay at ating mga kasama sila si Brad George, Engineer George, no? Si Brad GB, of course si Brad Calix, yung dating pastor na ngayon katoliko na kasama natin sa Kabankalan, at sa lahat, no, na mga nagsubaybay, mga kapatid. Merong isang handog INC na pumasok sa simbahan at layunin para siraan ang simbahang katoliko, kaya kumukuha siya ng mga litrato sa mga lumuluhod, pero hindi akalaing ito pala'y magdala niya. Ang tabayanan ninyo, may Tagalog version dito. May Tagalog version. Ito muna, mga kapatid, ang iparinig natin. Ilunggo to. Sa una, isa ako ka Iglesia ni Cristo. 21 years na handog. So 21 years na handog. Siya ang nagpakilala. 21 years na handog. So, siya mismo ang nagpakilala dyan. Isang INC member. Na pumasok sa simbahang katoliko. Sandali muna. Okay ba ang ating signal ngayon? Parang minus yata ang signal natin ngayon, ha? Comment kayo mga kapatid kung okay ba ang signal natin. Sa ngayon. Okay na. Okay. So, tuloy natin, mga kapatid, na pumasok siya sa simbahang katoliko, kumuha ng mga larawan, at ginagamit niya ang mga ito upang siraan ang simbahang katoliko. Yun ang layunin. Ngunit hindi niya sinadya na ito pala'y magdala sa kanya kalaunan sa pagiging katoliko. Ngayon, ayon sa The Revealers, mga kaanib sa INC, ito raw ay propaganda at kasinungalingan. Ngunit sino ba talaga ang nagsisinungaling? Bakit propaganda at kasinungalingan? Matapos na lumabas ito sa social media, Amugi na yung Iglesia ni Cristo. Kay mabasa din sa Roma, Gisay, ang pangalan sa Iglesia ni Cristo. So, yon, noong miyembro pa siya sa INC, mabasa sa Roma 16:16, yun ang pinagbatayan nila. At na may pahayag dito, ito taga The Revealers, mga kapatid. Ating sasagutin ito isa-isa, punto por punto. Okay, bago dyan, pakinggan muna natin ang kaniyang short lang conversion dahil may Tagalog version dito kay Bro Normel, and then si Kaburnok din may subtitle na ginawa niya kasalukuyan. Sa una, sa INC pa ko ang pananaw naman sa mga katoliko, makasasagad. Tapos, so Ilonggo Gate, no? Maraming salamat kay kapatid na Yusol sa suporta. Sabi niya, mga kapatid, ang tingin niya daw sa mga katoliko noong iglesia pa siya, mga makasalanan gid. sa pagayat ka naman, ang rebulto. Lalo na sa mga rebulto. Yon ang dahilan na para bang nag-eksperimento, pumasok siya sa simbahan, kumuha ng mga larawan, lalo na sa mga lumuluhod, para gamitin niya na propaganda laban sa simbahang katoliko. Nasigbagi ko na sa rebulto, mga... Pero yung detalye nito na Tagalog, ang tabayanan ninyo, baka bukas, mga kapatid. Katoliko. Pero sa nagsimba ko sa katoliko, ang ano ko pagyan,
na picture-picture ko ka naganood ka sa ibulto. Ayan, pumasok siya sa simbahan, kunwaring nagsimba siya, at kumuha siya ng mga larawan nung lumuluhod daw sa harap ng mga rebulto. Ayan, ang sabi niya. Pagkatapos ng misa, namangkot ko sa di ba kilala. Ayan, pagkatapos sa misa, namangkot ko. Sa mga di nakaunawa ng namangkot, nagtanong. No, sa Ilonggo kasi. Pero ang tabayanan ninyo ang Tagalog version. Brother mo. Namangkot ko kung ginasimba mo yung lang ibulto. So pagkatapos daw umano, namangkot siya, nagtanong siya, bakit sinasamba ninyo ang mga rebulto? Away magaling na simba, away magaling na Ayan, sumagot daw, hindi namin yan sinasamba. nasa katoliko na simba ang ibulto. Kasi isigan ako dyan kung simba. May isa kang mises nagsimba ko. Sang nagano ko sa katoliko, mas karig yung totoo, hindi nga kamaturan sa katoliko. So di talaga inaasahan mga kapatid na itong pasok niya para sa layuning siraan ang simbahang Katoliko ay magdala sa kanya sa katotohanan. Ay, sakay Felix Manalo ya. Putol-putol. Yung kay Felix Manalo daw umano na turo, putol-putol. Kailangan pagtudlo. Huwag man tako sa biyak. Masaya naman sa biyak. Pagkatulog. Palipat-lipat daw ang aral. Balik naman yun. Makatulog naman sa biyak. Yan. Ang tabayanan ninyo ang Tagalog version diyan, yung in toto natin na pag-replay, no? At hinahanap natin din yung video. Humingi ako ng video kaugnay sa testimony sa obispo ng Kabangkalan dahil converted siya. Naging pare, naging obispo, kapatid ni Father Henry Pineda, ang kasalukuyang spiritual advisor, spiritual director ng CFD Kabangkalan. Napaka-aktibo talaga nila ngayon. No? So congratulations ninyo, mga officers, at kasama na ni Attorney Prince Delioso, no? Na kinumbinsi kong magiging kasama din sa debating team natin si Attorney Prince Delioso. Actually, ngayon pa ang flight ko, ngayong gabi, going to Cebu. Pero nag-adventure ako mula sa Kabangkalan, going to Dumaguete, going to Dipolog, going pauwi. Kaya alas 4 madaling araw nakauwi ako. Okay. Eto mga kapatid, ang reaksyon ng The Revealers sa video o sa larawan kaugnay sa conversion story nitong si kapatid na Rolly Ramos. Anong sabi niya? Lumang bugos ng mga Catholic field defenders para mandaya. Kaya mga tiwalag, tandaan ha, ang ginamit, pansin niyo, mga tiwalag sa INC daw, ay INC daw na nagkatoliko. Ayan. Sana, bago ka mag-react, dapat pag-isipan mong mabuti. Bakit? Una, yung sinabi mong mga tiwalag, paano magiging mga tiwalag? Singular lang si Bro Role. Di mo ba yun ang paisipan? Bakit ginawa mong plural? At sabi ng taga-The Revealers, ito raw ay propaganda at kasinungalingan. Pero, napansin nyo ba, sino ba talaga ang
pakalat ng kasinungalingan. Naalala nyo ba yung naibalita sa INC TV, kaugnay sa pari daong Katoliko, pero nang sinusuri natin, hindi pala Katoliko o sinong nagpakalat ng kasinungalingan. Ngayon, may ebidensya tayo batay sa video. Malinaw at walang labis na interpretasyon ang pahayag ni kapatid na Rolly Ramos. Isang dating kaanib sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Ang kanyang testimonya ay nasa video. Diretso, hayagan, hindi yan imbento. Hindi propaganda ang salaysay kapag may saksi at may record na testimonyo. Ang paratang na propaganda ay walang bigat, mga kapatid. Kung wala namang maipakitang ebidensya na ito'y propaganda yung pahayag sa video, conversion story nga. Ito'y contradiction sa panig sa INC Media. Bakit? Yun ang tunay na propaganda. Ang INC TV mismo naglabas ng ulat na umano'y may paring Katoliko na na-convert. Naalala nyo ba yun, mga kapatid? Mga may paring Katolikong na-convert. Yun ang kanilang propaganda. No? Tingnan niyo ang tanggalin muna natin yung pahayag nila. No? Isa-isahin natin ito. Propaganda daw. Babalikan natin. Ang INC TV naglabas ng ulat na umano may paring Katoliko na na-convert. Pero, nasa uploaded video na natin, nang sinuri natin, mga kapatid, na booking, ang taong tinutukoy nila hindi pala pare. Kung gayon, sino ang nagkakalat ng maling impormasyon? Humingi ba sila ng paumanhin dahil sa ikinakalat nila na propaganda? Wala. So yun ang tinatawag na double standard sa katotohanan. Bakit? Balikan natin ang kanilang pahayag. Eto, tiwalag daw umano sa INC si Rolly. Tiwalag. Kapag may dating INC na hayagang nagpatotoo tulad ni kapatid na Rolly Ramos, agad itong tinatawag na kasinungalingan. Ngunit kapag may ulat na pumabor sa kanilang panig, lalo na yung ikinakalat na pari daong Katoliko na hindi naman totoo, kahit mali, ipinipilit nila na tama. Napansin nyo ba? Ngayon, alam naman natin, mga kapatid, na ang katotohanan ay masusukat talaga sa ebidensya. Hindi sa paulit-ulit na akusasyon. Meron tayong naipakitang video, may testimonya, at may naunang ulat na mismong bumagsak sa sariling pagsusuri. Kung may nagsisinungaling, abay, malinaw hindi sa kampo natin. Lumitaw na malinaw kung saan nagmula ang maling impormasyon, tulad sa pagpalabas, mga kapatid, na pagpalabas na ayon sa kanya, ito daw ay sino to? T.R. Mandi Rigma. Yan ang The Revealers, mga kapatid. Napansin ninyo? Sa unang bahagi pa lamang, lumang bugos ng mga Catholic Field Defenders para mandaya. Diba? Napansin niyo, gumagamit na ng ad hominem. At sa pahayag na lumang bugos Catholic daw Field Defender para mandaya. Ulitin natin ang larawang nakapost sa Facebook kaugnay sa conversion story ni kapatid na Rolly Ramos. Isang dating INC ay binansagan na
dating INC, bilang INC. Bakit? Dati siyang INC. Pero, anong sabi nila? Lumang bugos ng Catholic daw. At sinasabing, fell defender para umano manlingla. Ngunit malinaw mga kapatid kung sino ang tunay na nauubusan ng argumento batay sa kanilang post mismo. Bakit? Imbis na sagutin ang nilalaman ng testimonya at ebidensya, ang ginawa nitong kaanib sa INC na miyembro ng The Revealers, anong ginawa niya? Di ba malinaw? Personal na panlalait. Ito ay malinaw na halimbawa mga kapatid ng tinatawag nating ad hominem fallacy. Inaatake ang tao, hindi yung isyo. Tatak na ba sa inyo yan? Hindi niyo pinabulaan. Ha? Hindi niyo pinabulaanan ang mismong pahayag ni kapatid na Rolly Ramos. Ang konkretong detalye mga kapatid ng kanyang conversion. At yung nilalaman ng larawan na inyong sinasabing panlilengla. Oh. So kung kasinungalingan ang larawan at kwento, patunayan ninyo kung bakit ito mali. Hindi yung atake personal. Karakter ang inaatake. Ang paggamit ng insulto, lalo na kung umaanib ka sa sikta na pinaniniwalaan mong ligtas na, at yung panglalait, alam nyo, ay tahimik na pag-amin yan na wala kayong katwerang maisagot. Diba? Sa halip na katotohanan, anong ginawa? Paninira ang inyong ipinakita. Proud ba kayo niyan? Sa halip na ebidensya, panlalait ang iniharap nila. So sa huli, malinaw mga kapatid kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang takot humarap sa katotohanan. Dagdag pa natin. Anong sabi niya dito? Napansin ninyo? Sa post niya, tiwalag na daw umano si Bro Rolly Ramos. Ayon ito sa isang miyembro ng The Revealers na kaanib din ng INC, si Bro Rolly Ramos, tiwalag. Pero, napansin nyo sa post niya, no? Ano sabi niya? Mga tiwalag sa INC daw ay INC daw na Katoliko. Kaya nagtaka tayo, bakit ginamit niya ang mga tiwalag? Mga tiwalag na sa INC, una sa lahat, mali agad ang pahayag na yon. Dapat pinag-isipan niyo, paano naging mga, ibig sabihin plural, kung iisa lamang ang tinutukoy ninyo, si Bro Rolly. Ipinakita lamang sa nag-comment mga kapatid na kawalan ng linaw sa pagiging pabaya sa pananalita niya at agad-agad nag-post na. Ikalawa, automatiko bang tiwalag ang isang miyembro kapag lumipat sa simbahang Katoliko? Kung ito ay inyong inaangkin, tanong, asan ang patunay ninyo na siya'y tiwalag? Meron ba kayong opisyal na dokumento ng INC na siya'y natiwalag bago siya yumakap sa simbahang Katoliko? May pahayag ba sa distrito o sa lokal na nagsasabing siya'y tiwalag bago siya naging Katoliko? Aber, hanggang ngayon, wala kayong maipakitang ebidensya na si kapatid na Rolly Ramos ay tiwalag bago siya, tiwalag sa Iglesia ni Cristo bago siya yumakap sa simbahang Katoliko. Ang ginawa ninyo ay haka-haka at paratang. Hindi iyon katotohanan, di ba? Nabasa ninyo mga kapatid, tiwalag daw. Isa-isahin natin itong punto nila. Mga tiwalag, paano nagiging mga?
isa lang si Bro Role pagkatapos ginawang plural. So, kung malinaw sa video mga kapatid, na mismo ang kaniyang salaysay bilang dating INC na naging Katoliko, wala naman kayong may ilabas na opisyal na patunay na nagsasabing tiwalag talaga siya. Sino ngayon ang nagsasabi ng totoo at sino ngayon ang nagpapakalat ng walang basihan na akusasyon, di ba? Ang paratang, tandaan ninyo, ang paratang na walang ebidensya ay paninirang pore at hindi argumento. Hanggat walang malinaw na patunay, mananatiling kasinungalingan ang inyong paratang. Balik natin. Dahil kapos lang, bago lang napos ang larawan, sinabi na niyang tiwalag umano si Bro Role. Yon ang iginiit nila na si Bro Role Ramos ay tiwalag. So, ngayon, at hindi daw dapat tawaging dating INC dahil umano ay tiwalag. Ano ang tawag? Kung hindi pwedeng tawaging dating INC, nasaan ba ang ebidensya na siya ay tiwalag bago siya naging Katoliko? Tandaan natin na sa anumang katwiran na pahayag mga kapatid, ang nag-akusa ay may pasanin ng patunay. So kung sinabi ninyong siya ay tiwalag bago siya yumakap sa simbahang Katoliko, ang tanong, asan yung dokumento na natiwalag siya? Asan yung pahayag ng INC na nagsasabing natiwalag siya bago siya umalis sa simbahang bago siya yumakap sa simbahang Katoliko? Meron bang ulat? Meron bang circular? Meron bang tala na nagpapatunay sa kaniyang pahayag? O agad-agad lang siyang nag-react kahit walang basihan? So kung wala ang mga ito, so nag-react ka batay mismo sa haka-haka na pahayag at komentaryo mo. Yung dating INC, ayaw daw, di dapat umano sabihing dating INC dahil handog, dapat umano walang relihiyon. Napansin ninyo ang kaniyang post? Dapat sabihing walang relihiyon. Tama ba yan? Na dapat sabihing walang relihiyon daw? Hanggat walang malinaw na ebidensya na siya ay natiwalag bago ang kanyang conversion, tama at makatuwerang tawagin siyang dating INC. Bakit? Ang pagiging dating miyembro ay tumutukoy sa kaniyang pinagmulan, hindi sa estado at sa gusto nilang ipipilit, di ba? Hindi maaaring baguhin ang katotohanan na siya ay naging INC talaga. Kaya, tama lang na tawaging dating INC. Kaya baliktad ang luhika ng argumento nitong nagkomentong miyembro ng The Rebellers. Kung ang isang tao ay miyembro ng INC, umalis at naging Katoliko, natural na lamang na tawagin siyang dating INC. Ang tiwalag ay terminong pagdisiplina, di po ba? Hindi yan pambura ng kasaysayan na siya ay umanib talaga sa INC kung tiwalag man pero wala pa silang maipakita na ebidensya. Ang tanong ay hindi pwede siyang ituring na tiwalag. Ang tanong ay, natiwalag ba siya bago siya naging Katoliko? Yun. Hanggat walang patunay, mananatili ang katotohanan. Kung wala kayong maipakitang malinaw na ebidensya, ang inyong pahayag ay walang bisa. Walang bigat. Ang pahayag, ang pagtawag kay kapatid na Role Ramos bilang dating INC, lehitin mo at tumpak. Dahil nanggaling talaga siya sa siktang tatang ni Felix Manalo, di ba?
Kung talagang sigurado kayo na siya ay tiwalag bago naging Katoliko, ilabas ninyo ang patunay. Kung wala, ang inyong argumento ay puro pahayag, walang ebidensya. Walang malinaw na patunay, mga kapatid, na natiwalag siya. Ngayon, balikan natin. Meron siyang ginamit na analogy. Anong analogy niya? Example, yung nag-work ka sa BDO, bangko to. Pero, fired o sisante ka na. BDO worker pa rin ka ba? Di ba kaya wala na kayo, di kaya wala na kayong ang titulong BDO worker fired? Nga O, yan ang kaniyang argumento. Sige, sasakyan natin ang kanyang argumento, mga kapatid. Bakit gumamit siya sa naturang argumento? Gumamit siya sa naturang argumento dahil gusto niyang ipalitaw na tiwalag na si Bro Rolly Ramos. Pero, ulitin natin, walang malinaw na patunay ng termination. Kung igigiit talaga ninyo na si Bro Rolly Ramos na yumakap ngayon sa Katoliko ay tiwalag na bago pa siya lumapit at yumakap sa simbahang Katoliko. Asan ang opisyal at dokumentong ebidensya? Kung wala, walang batayan ang pag-aangkin. Hindi siya maaaring tawaging tiwalag dahil wala kayong batayan. Okay. Yung sinabi niya, mga kapatid, ang halimbawa niya, yung tinatawag na dating video daw, yun ay tinatawag na fallacy ng false analogy. Bakit fallacy ng false analogy? Ipinipilit ng The Revealers ang isang magkalayo talagang analogy, mga kapatid. Bakit? Empleyado versus relihiyon para walang bisa yung pahayag. Ito ay logical fallacy. Hindi matibay yan na argumento. Mali na ikumpara ang halimbawa sa isang video worker hanggat walang malinaw na patunay na ebidensya na natiwalag siya bago siya lumipat sa simbahang Katoliko. May karapatan at katotohanan ang pagtawag ni kapatid na Rolly Ramos bilang dating INC. Ang pilit na analogy ng The Revealers ay hindi nagpapatunay. Bagkus, nagpapakita pa ito ng kahinaan mismo ng lohika. Kahinaan mismo ng lohika. So, assignment ninyo yan. Sige ilabas ninyo ang patunay na tiwalag. Ngayon, punta tayo dito sa isang The Revealers. Anong sabi niya dito? Ito, mga kapatid, Sandali, Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yon. Sa The Revealers channel niya. Pero, ngayon parang ayaw na nila na magsagot sa akin, mga kapatid. No? Ayaw na yata nila. So, tuloy natin. Senador Marcolita, proud na proud siya na kaanib sa Iglesia ni Cristong kay Felix Manalo. Bawat isa sa atin ay may karapatang mamili kung anong siktang aniban. Bawat isa sa atin ay may karapatang
mamili kung anong siktang aniban. Mr. Wendell Talibong, Vice President yan sa punto por punto. Nako, patay. Vice President daw ako sa punto por punto. Ayon itong taga The Revealers, mga kapatid. Oh, asan kaya sila nanguha dito ng... asan kaya sila galing nag-research? Kung ako ay Vice President ng punto por punto. Bakit? Di ba narinig ninyo? Mr. Wendell Talibong, ayon sa The Revealers, Vice President ng punto por punto. Ito'y ganap na kasinungalingan, mga kapatid. Bakit? Hindi ako kailanman naging Vice President ng punto por punto. Kung Vice President ako ng punto por punto, ibig sabihin, may presidente ng punto por punto. So, ibig sabihin, basta-basta lang sila nagpahayag na wala namang research. Walang anumang ebidensya na nagpatunay na ako'y Vice President ng punto por punto. Ngayon, ang malinaw dito na tanong, sino ang kulang kulang sa research? Sino ang nagkakalat ng maling impormasyon? Kaya, dapat, bago kayo magpahayag, dapat, magsagawa muna kayo ng fact-checking. Oh. Kaya, kung kaya nila, mga kapatid, na maglabas ng ganitong pahayag na walang verifikasyon, anong punto dito? Ipinakita lamang nila na una, mahina ang kanilang fact-checking. Pangalawa, padalos-dalos ang kanilang konklusyon at pahayag. At handa silang magsinungaling para magmukhang may punto. Di ba? Hindi ako Vice President ng punto por punto. At walang officer sa punto por punto. At hindi ako kailanman naging Vice President taliwas sa kanilang iginiit, mga kapatid. So, sa pahayag na yan, dapat ang katotohanan ang puhunan, hindi yung haka-haka, di ba? Kung magsalita kayo laban sa isang tao, mag-research muna kayo. Dahil kapag nabunyag ang kasinungalingan, kayo ang nawawalan ng kredibilidad, hindi yung pinaratangan ninyo, di ba? Oh. Ano daw? Ako ang Vice President ng punto por punto. Oh. Ngayon, balik muna natin. Ano yung pahayag niya? Patang mamili kung anong siktang aniban. Bawat isa sa atin ay may karapatang mamili kung anong siktang aniban. Mr. Wendell Talibong, Vice President yan sa punto por punto. Dahil sa marami kang assignment sa The Revealers na di mo masagot, kaya huminto ka na sa pag-atake sa The Revealers. Nako, huminto daw ako sa pag-atake sa The Revealers, mga kapatid. Una, tandaan natin ito, sila ang nangangatake. Personal pa. Ito, Si Kristo Muli po nagtayo. nating Kay Kristo sasagutin. sandali. Ako po ay Sandali, miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yon, si Senador Marcolita, proud na proud siya na kaanib sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Bawat isa sa atin ay may karapatang mamili kung anong siktang aniban. Bawat isa sa atin ay may karapatang mamili kung anong siktang aniban. Mr. Wendell Talibong, Vice President yan sa punto por punto.
Dahil sa marami kang assignment sa Pinopromote ako ng The Revealers. Nagiging vice president sa punto por punto. Paano nagiging vice president na walang presidente? Kulang talaga ng research. Eto'y, banat na lang ng banat basta may pahayag mga kapatid, di naman nag-research. Okay, tuloy natin. revealers na di mo masagot kaya huminto ka na sa pag-atake sa the revealers. Isa-isahin muna natin ito, ha? Ha? Sabi niya, hindi daw umano masagot, kaya huminto na ako sa pag-atake sa The Revealers. Tandaan natin ito, mga kapatid, na nagsubaybay ngayon. Hindi po ako huminto sa sinabing pag-atake sa The Revealers. Bakit? Dahil una sa lahat, hindi naman ako nag-aatake. Ang ginawa ko ay sumagot lamang sa anumang mga atake ninyo laban sa simbahang Katoliko. Kayo mismo ang gumagamit ng personal na bansag na tinatawag ninyo akong matandang dragon daw. Samantalang kahit kailan ay hindi ako gumagamit ng personal na atake sa kanila. Ang sinagot ko ay ang mga isyo at aral. At ang maling pahayag, hindi ang pagkatao ninuman, mga kapatid. Hindi rin totoo ang paratang na huminto ako sa pagsagot. Sa katunayan, kasalukuyan kong sinagot sila sa kanilang mga ikinakalat na kasinungalingan at kamalian. Kung may tumigil man, malinaw itong makita, mga kapatid, sa sariling YouTube channel nila. Hindi na sila sumagot sa akin. Kayo ang tumigil sa pagribatal sa aking mga sagot. Kung tunay na matibay ang inyong posisyon, ang wastong tugon ay argumento laban sa argumento, hindi personal na atake. Yon ay pag-iwas ng sagot. At yung sabi naman na marami daw umanong hindi ko sinagot sa Revealers. Sa mga nagsubaybay dito, mga kapatid, alam ninyo na sinagot ko ang isyu nila punto por punto at may malinaw na paliwanag. Ang totoo, sila ang wala ng sagot sa bawat puntong aking nilinaw. Tingnan nyo sa channel nila. Meron ba silang bagong sagot? Sa halip na kontrahin yung mga argumento, iniiwasan nilang sagutin. Hindi katahimikan ang ebidensya ng mga miyembro ng The Revealers. Dahil kung manatiling silang tahimik, abay, yon ang palatandaan na wala talaga silang sagot. Ngayon, itong pahayag na ito, pinutol nila. Ito, Bawat isa sa atin ay may karapatang mamili kung anong siktang aniban. Bawat isa sa atin ay may karapatang mamili kung anong siktang aniban. yan. Etong bahaging ito, mga kapatid, pinutol nila. Pinutol ng The Revealers na kaanib ng INC ang pahayag, mga kapatid, na inilabas sa kanilang channel. Na bawat isa sa atin ay may karapatang mamili ng siktang inaaniban. Ngunit tandaan natin, may karugtong yan na sadya talaga nilang pinutol. Yung sabi ko, sa ating pagpili, hindi natin dapat piliin ang hindi tunay at yaong itinatag lamang ng tao. Yun ang karugtong. Ang ginawa nila ay malinaw na coat mining, mga kapatid, pagkuha lang ng isang bahagi ng pahayag upang palabasing pabor sa kanilang naratibo, di ba? Habang tinanggal yung bahaging sumasalungat sa kanila. So, bakit
Mali yung ginawa nila, mga kapatid. Binabago nila ang kahulugan ng aking pahayag. Ang unang linya ay tungkol sa kalayaan. Ngunit ang karugtong ay tungkol sa pananagutan sa katotohanan. Hindi maaaring paghiwalayin yung dalawa. Iniiwasan nila yung totoong hamon. Ang tanong ay, hindi kung may karapatan ba kayong pumili. Ang tanong ay, ano ang dapat piliin? Ang katotohanan ba o ang organisasyong itinatag lamang ng tao? Hindi sapat ang kalayaan kung hiwalay ito sa katotohanan. Ang tunay na pahayag, mga kapatid, ay hindi nadadaan sa pagputol ng konteksto sa pahayag. Pero tatak na siya. Yun na talaga ang kanilang tatak, di ba? Oh. Pagkatapos, ang pahayag pa, Vice President daw ako. Mr. Wendell Talibong, Vice President yan sa punto por punto. Dahil sa marami kang Oh, na? Vice President sa punto por punto. Ulitin ko, maling impormasyon ang ikinakalat ng The Revealers na ako ay Vice President sa punto por punto. Kung Vice President ako sa punto por punto, sinong presidente sa punto por punto? Ito ay hindi kailanman naging totoo, mga kapatid. Wala ni isang ebidensya ni dokumento nagpahayag na ako'y opisyal at Vice President ng punto por punto. Ang ganitong ori na pahayag, malinaw na nagpakikita, mga kapatid, ng kulang na research at irresponsableng pagpakalat sa maling impormasyon. Kung kaya, mali talaga ang ikinakalat nila. At kung kaya nilang magkalat ng kamalian, ito'y patunay na madali silang magkalat ng haka-haka at ito'y walang pagkaiba sa chismis, di ba? Sa puntong ito, mga kapatid, malinaw ang tanong. Sino ngayon ang nagsisinungaling at kulang ng pagsasaliksik? Hindi ako, kundi sila mismo na patuloy na nagkakalat ng maling naratibo upang iligaw ang kanilang audience. Mali ang pahayag nila na ako'y Vice President daw ng punto por punto. Kahit kailan hindi ako naging Vice President ng punto por punto. At mali din ang pahayag ng The Revealers na ito, member, na marami raw akong assignments na hindi nasagot. Kaya umano ako huminto sa pag-atake sa kanila. Una, wala akong iniiwasang tanong o esyo. Sinagot ko bawat argumento nila punto por punto. Malinaw na may paliwanag ako. Kung may assignments na hindi daw nasagot, ay sige, ilabas ninyo particular kung anong assignment na hindi ko sinagot. Ikalawa, hindi ako ng atake personal. Kayo ang gumagamit ng mga bansag. Kayo ang gumagamit ng mga panlalait. Kayo ang nag-ad hominem. Ako ay sumagot lamang sa mga isyu na inilabas ninyo laban sa simbahang Katoliko at hindi yun personal na atake. Hindi ako huminto sa pagsagot. Malinaw ang katotohanan kahit tingnan niyo sa channel ko. Kayo ang huminto sa pagsagot sa aking mga malinaw na paliwanag. Gaya ng makikita mismo sa inyong channel. Na imbis sagutin ninyo ang mga punto, ang ginawa ninyo ay, wala na. Hindi na nila sinagot, mga kapatid. So, tandaan natin ito. Ang tunay na sukatan ay hindi kung sino ang mas maingay, kundi kung sino ang may naiwang sagot na hindi nasagot. Di ba ba? At hanggang ngayon,
nanatiling walang sagot ang maraming mga isyong nilinaw ko. Sa madaling salita, hindi ako umatras, hindi ako umiwas, hindi ako tumigil. Kayo ang tumigil sa pagsagot. At tandaan natin ito, ang katotohanan ay hindi natatabunan, mga kapatid, ng akusasyon. Nasa tala at sa video, ang inyong sariling channel ang nagpatunay na wala na kayong sagot. Pero, ito, pumunta na sa isyo. Ano? Ng assignment mo, Wendell Talibong. Sabi mo, kung bawat isa pala ay may kalayaan na umanib sa relihiyon, bakit inalisan ninyo ng karapatan ang mga sanggol na walang kamalay-malay? Sanggol na walang kamuwang-muwang? Ginawa ninyong Katoliko agad. Hoy! Ano daw, mga kapatid? Narinig nyo, ha? Bakit daw ang mga sanggol ay inalisan ng karapatan? Maling lohika na naman na paratang nitong taga-revealers. Inalis daw ng simbahang Katoliko ang karapatan ng mga sanggol na pumili ng relihiyon. Inaisip ba niyang mabuti yan? Ha? Bago niya sinabi? Bakit? Dahil hindi nila naintindihan ang pagkakaiba ng karapatan at ng kakayahan, yung kapasite. Walang karapatan ang inalis, mga kapatid, ng simbahang Katoliko dahil wala pang kakayahan ang mga sanggol. Ang aking pahayag, bawat isa sa atin ay may karapatang mamili ng relihiyong aaniban. Pero may karugtong pinutol nila. Anong karugtong na pinutol nila? Yung pahayag ko na dahil may karapatan tayo, sana i-research nating mabuti. Kung ito bang ating pinili ay tatag ng tao, tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Di ba? So balikan natin ang mga sanggol. Oh. Totoo naman, mga kapatid, na ang isang tao may sapat na kalayaan at may kakayahan na magpasya, di ba? Pero ang tanong, ang sanggol ba ay may kakayahan ba o kapasiting pumili? Ang sanggol ay walang malay to, tama. Walang kamuwang-wang at walang kakayahan o kapasite na pumili. Kaya walang karapatang inaalis sa mga sanggol dahil wala pa itong kakayahang gumagamit sa karapatan sa mga sanggol. Ang hindi kayang gawin ng isang tao ay hindi maaaring sabihing ipinagkait sa kanya. Di po ba? So, ngayon, bakit daw inalisan ng kakayahan at karapatan ang mga sanggol sa pamamagitan ng pagbautismo? At ginawang Katoliko? Tandaan natin, ang pagbautismo ng mga sanggol ay hindi pamimilit, kundi responsibilidad yan ng mga magulang. Sa lahat ng aspeto ng buhay, ang mga magulang ang pumili ng kanilang pangalan. Ibig ba sabihin, tinanggalan sila ng kakayahan sa pagpili? Dahil wala pa silang kapasite? Isip-isip naman pag may time. Ang mga magulang ang pumipili ng kanilang nutrisyon, di ba? Sa mga sanggol. Ibig ba sabihin, tinanggalan sila ng kakayahan na pumili? Ang mga magulang ang pumipili ng kanilang edukasyon. Ang mga magulang ang gumagawa ng desisyon para sa ikabubuti ng kanilang mga anak, kanilang mga sanggol. Ang problema ay maling pagpakahulugan nitong taga-The Revealers. Ang taktika kasi ng taga-The Revealers, mga kapatid, yung pagpapalit ng kahulugan ng karapatan, paglalapat ng adult logic sa sanggol. Yon ang tinatawag straw man argument. Hindi tinuturo ng simbahang Katoliko na bawal pumili ang tao sa hinaharap. Tinuturo lamang ng simbahang Katoliko na obligasyon ng mga magulang na ituro ang mabuti sa kanilang mga anak.
At tandaan natin, ang bautismo ng sanggol ay hindi paglabag sa kalayaan ng mga sanggol. Ito ay pag-aalaga sa mga sanggol. Hindi pang-aagaw ng karapatan. Ang karapatang pumili ay mananatili kapag may kalayaan na ang isang tao, di ba? Sa makatuwid, ang paratang ng The Revealers ay bunga sa maling loheka at hindi sa katotohanan, mga kapatid. Okay. Ngayon, umabot na sila sa binyag, di ba? Bakit hindi ninyo gawin ang isinasaad sa Biblia? So bago dyan, balikan muna natin ang sa binyag, tinanggalan daw umano ng karapatan ang mga sanggol. Tandaan natin, ang utos ng ating Panginoong Hesus, binyagan ang lahat ng tao. Malinaw yan sa San Mateo 28:19-20. Malinaw ang kanyang utos. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila. So ang salitang lahat ay generic term. Walang binanggit na age requirement, di ba? Walang exemption para sa mga sanggol o mga bata. Kung tao ang sanggol, kasama siya sa lahat dahil ang utos, lahat na tao at ang bata ay tao. Kaya saklaw ito sa utos, San Juan Kapitulo 3, versikulo 6, ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa tao ay tao. So ang sanggol ay tao, ipinanganak sa laman, sa makatuwid tao siya. Kung ang utos, ang binyag para sa lahat ng tao, abay, hindi maaaring i-exclude ang sanggol dahil siya'y tao. Hindi pwedeng sabihin, hindi isama ang mga bata sa binyag kung wala namang ganitong limitasyon na mabasa o kautusan ang ating Panginoon Jesucristo. Tandaan natin, walang mabasa sa Biblia na ipinagbabawal ang binyag ng sanggol. Ito ang pinakamahalagang punto, mga kapatid. Walang talata sa Biblia na nagsabing bawal binyagan ang sanggol. Walang talata sa Biblia na nagsabing dapat may edad na muna bago binyagan. So kung walang pagbabawal, hindi yan kasalanan dahil ang prinsipyo sa Biblia, kung saan walang batas, walang paglabag. Di po ba? Pero ang punto niya, bakit di daw sundin yung pagpanalangin ng ating Panginoong Hesus para sa mga sanggol? Ginawa ninyong Katoliko agad. Bakit hindi ninyo gawin ang isinasaad sa Biblia na itinuturo ng Panginoong Jesucristo na ipanalangin ang mga yan? Kung Yan. Dito muna tayo. Bakit hindi daw umano sinunod yung turo ng ating Panginoong Hesus na ipanalangin ang mga yan? Natawa ako talaga nitong The Revealers na ito. Bakit? Bakit daw bininyagan ang mga sanggol at hindi ipanalangin gaya sa ginawa ng ating Panginoong Hesus? Mali! Bakit mali? Mali ang paghiwalay sa binyag at panalangin. Ang binyag ay hindi lamang, hindi ito laban sa panalangin. Ito ay may kasamang panalangin. Sa ritual ng binyag, malinaw na may panalangin, may basbas, at may panawagan sa biyaya ng Diyos para sa bata. Hindi kailan inaalis ng simbahan ang panalangin. Sa halip, isinama ito sa sakramento. Kaya mali ang pahayag nitong The Revealers, di ba? Ang binyag ay higit pa sa simpleng panalangin. Ang panalangin ay pakiusap ng Diyos. Ang binyag ay sakramento, isang aktwal na pagkilos ng Diyos na pagbigay ng biyaya o regalo ng Diyos sa tao, sa bata, mga kapatid. Kaya, yon ang dahilan na dapat binyagan ang mga kabataan. Wala namang
utos na ipinagbabawal. Hindi totoo din mga kapatid na hindi natin isinusunod yung turo ng ating Panginoon Jesucristo. Kapag binibinyagan yung sanggol, ang binyag ay may kasamang panalangin, may kasamang basbas, at higit pa rito, ito ay pagtanggap ng biyayang ibinigay ng Diyos sa pagiging Kristiyano at sa pagiging kasapi sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo na ayon mismo sa diwa at ginawa at itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, meron siyang assignment sa akin. Hindi mo masasagot yan? Ito pa ang karagdagang tanong. Wendell Talibong, Yes! sinong sanggol ang binuhusan ng Panginoong Hesukristo sa bunbunan para binyagan? Nako! Magbigay ka nga ng pangalan Magbigay daw ako ng pangalan. ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. O, sige. Isa-isahin natin. Ha? Yun ang hirap ng mga The Revealers. No? Halimbawa, di po ba sila ang INC nagkakasal? Di ba nagkasal kayo? O, sige nga. Yung lohika ninyo ay ibalik ko sa inyo. Dahil nagkakasal ang INC, magbigay nga kayo sino ang ikinasal ng ating Panginoong Hesukristo. Ibalik natin ang argumento niya. Magbigay ka ng pangalan. Kaya ba ninyo yan? Okay, balikan natin ang kanyang argumento ayon sa The Revealer. Sino raw na sanggol ang binuhusan ni Jesus ng tubig sa binyag? Ay di, balik ta rin din natin mga kapatid at ibalik natin sa kanila yung kanilang sariling lohika. Bakit? Sa Iglesia ni Cristo, alam niyo, sa Iglesia ni Cristo, ang binyag ay may tiyak na anyo. Ano yung tiyak na anyo sa binyag? Una, may mahabang kasuotang puti. Di ba? Pangalawa, may ritual na itsura. Pangatlo, kadalasan sa binyag nila, saan isinagawa? Sa swimming pool o sa tinatawag na bautisterio, mga kapatid. Di ba? O, ngayon, anong punto dito? Ito ang punto dito. Sino ang pinasuot ni Jesus ng mahabang puting kasuotan bago siya binyagan? Pangalawa, sino ang dinala niya sa swimming pool para binyagan? O, anong sagot ninyo? Wala. Di ba? Walang ganyang detalye sa Biblia na itinakda ng ating Panginoong Hesus ang disenyo ng kasuotan tulad sa disenyo ng INC, yung lugar na pagbinyagan, yung paraan na pagbinyag ng modernong seremonya. Ang punto dito, mga kapatid, ang itinatag ni Jesus ay ang utos ng binyag, hindi yung costume o venue. Ang sabi sa Mateo 28:19-20, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila. Di ba? Kung ipinagbabawal ang binyag sa sanggol dahil walang eksaktong halimbawa, pareho rin walang eksaktong halimbawa sa INC. Habang ginagamit nila yung puting damit bago binyagan, magkasuot ng ganyan, yung swimming pool kung saan binyagan, o modernong formal na ritual, wala naman ding mabasa. Di ba? Parehong tradisyon ang anyo ng ritual. Sa Katoliko man o sa INC, merong ritual din. Ang Katoliko ay tapat sa diwa ng utos. Binyagan ang lahat. Samantalang ang INC, mga kapatid, ay nagdagdag ng anyong wala namang tuwerang utos ng ating Panginoong Hesus.
So, ibig sabihin, kung ang argumento nila ay walang ganiyang ginawa si Jesus, bagsak din ang kanilang parihong pamantayan. Di ba? Kaya isip-isip naman pag may time. Antabayanan ninyo. Abangan ninyo ang Tagalog version sa interview natin sa dating INC, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sa lahat ng mga CFD dyan sa Kabankalan. Share ninyo ang video ito sa mga kasama natin. Makatulong kayo sa evangelization. Ang dami parang nagsubaybay natin dyan. No? Hello kay Father Henry Pineda, sa ating butihing obispo diyan, sa mga kaparian sa Kabankalan, sa mga CFD, sa lahat ng mga nagsubaybay. Mga kasama ko, sila si Brad George, sila si Cabornok, sila si Brad Khalid, sila si Jimmy, at yung mga sumundo sa akin pala. Nakalimutan ko pangalan. Sorry. Bukas na lang. Nakalimutan ko pangalan. Yung sumundo sa akin sa airport. No? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Bye-bye.